Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ating ngang matutunghayan sa channel nito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Ayun, ito game. Let's try to Yeah, get so, go ahead, no, Attorney Karen. So No, while no, no, Attorney no. Karen is trying to get Attorney Kaufman Karen, to be ano able yan, to magaling speak to yan. him, he is walking right now. Let's Kung di tayo nagkakamali nung impeachment nitong si dating Chief Justice Renato Corona, isa ho siya sa mga abogado nitong si Chief Justice Corona nung impeachment. Ah, yeah, there. There's here. Attorney Nicholas, just to get an update, do you already have the legal team form? Yeah. Oh, nasa na si Gretchen Ho? Di ba pagdating sa one news to, okay? Oh, naku. Sana wala si Maris Umali. Attorney, Nakakasira ng araw yan si Attorney Maris eh. Kaufman, have you formed your legal team? Oh, yes, wonderful. Yeah. 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 Ayun. Here, Dito tayo. Okay na here, dyan, okay na dyan. attorney. Pwede na tayo dyan. So, Game. okay, sure. All right, so Yeah. Yes. okay, so I want to start off first of all, if I could, by telling you that the former president, was made aware of the huge demonstration of support and love on his 80th birthday. Ayos. I know that it touched him deeply, and he thanks all his supporters for that. I also want to say something regarding the supporters. Obviously, it's always welcome that there are supporters, but politics to one side and the judicial process to another side. And the family want me to convey a message that the judicial process must be respected. There must be absolutely no interference with the independence of the court, with the judges, and for all the parties. Every case at the International Criminal Court is always a highly charged case from a political point of view. There are participants in that process. There's the prosecution, there's the defense, and also there are the victims. The victims' counsels will make their submissions in court. Their right to make those submissions must be respected. So Siguro pati itong si Attorney Kaufman na-overwhelm ho siya doon sa nakita niyang pagsuporta kay Tatay Digo. Maging ang administrasyon di nila inaasahan na pati yung mga ordinaryong Pilipino talagang magse-celebrate ng birthday nitong si Tatay Digong, di ba? Binoboycott pa ho nila yung Goldilocks ngayon. Pati ba naman kasi itong mga trabahante sa Goldilocks, inahaluan nyo ng politiko yung trabaho nyo. Pagka pinalagyan ng happy birthday Tatay Digong, lagyan nyo ng happy birthday Tatay Digong para hindi kayo napupulaan. O pati yung brand nyo ngayon nakakaladkad na. Nakita nyo ho ba yung mga taga-suporta ni Tatay Digong? Pagka sinabi yan, boycott yan. Halimbawa tayo niya, kung bibili tayo ng cake, bibili pa tayo sa Goldilocks. Di na tayo bibili, siyempre. Mga cups yung mga nila di ba? O pagka business yun, huwag nyo haluan ng politika, di ba? Buti na lang di tayo sa Goldilocks bumili ng cake. I ask everybody to bear that in mind. All the supporters who have demonstrated this huge expression of love, they should also bear that in mind as well. Thank you very much. Sir, have you filed any motion for the interim release of the former president? Once again, interim release is a complex process. We're considering it, and we will file it at the appropriate time. Have you? You're not yet filing. Have you filed or not yet? I'm not telling you when I'm going to file anything. How about, sir? You are mentioning in one interview that you have saw at least a compelling argument with regard to junking of the case in terms of jurisdiction. Can you just give us a little bit about it? Well, I wouldn't use the word junking the case. Junking the case is slang.
What I would say is that the jurisdictional arguments are arguments which have been bandied about for many years now. They've been considered by the Supreme Court in the Philippines. They've even been considered by the International Criminal Court. These are still valid live arguments, and they will be argued in court at the right time. Attorney Kaufman, have you completely formed the defense team for former President Duterte? Is it a complete team now? Yes, we're putting the final touches to it. Okay. How many are still? Are you waiting for another lawyer to be added? We heard that there's still one more slot. Once again, I'm putting the final touches to the defense team. Okay, so the final touches. Mr. Kaufman, from an ethical point of view, because the former President Duterte publicly made a statement about Naku, relating the umpisa pa lang ng tanong, alam na natin kung saan papatungo eh. Sino ba tong reporter na to? Dapat pagka nagtatanong, meron ding maliit na picture sa gilid. killing of the Jews to his war on drugs. Can you comment on that? I'm not going to comment on that. People say things all the time. It's not my position to debate it. I have a job to do. I'm going to defend the former president to the best of my ability. Attorney Kaufman, is there At dahil dyan, palakpakan ho natin itong si Atty. Kaufman. Diba? Balita ho natin, mahusay daw ho talaga tong abogado na to. Hindi daw ho basta-basta ito. Oh, kung magiging parehas lang daw ang ICC, ha? Kung magiging parehas lang ang ICC, doon sa mga ilalatag na argumento nitong si Atty. Kaufman, bago September pa lang ho, dismiss na yung mga kaso na yan laban dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung magiging patas ang ICC sa mga mosyong i-raise nitong si Atty. Kaufman. any chance for former President Duterte to have his case dismissed on a jurisdictional issue before the confirmation hearing in September? To hear that argument, obviously, I would like to first of all, I believe there are compelling arguments, and I will seek to persuade the judges. But the people who decide at the end of the day are the judges themselves. It's not my job to presume anything here. I believe that there is a strong argument for the lack of ability to exercise jurisdiction, given the Philippines' withdrawal from the Rome Statute. I hope that the judges will accept my submission. They might decide, obviously, that they don't want to hear it at the earliest stages. They might want to combine it with the confirmation hearing itself. I hope that will not happen, but once again, it's not my position now to presume anything. I just make my submission, and the judges will decide. Yeah, Attorney Kaufman, you received documentary evidences submitted by the prosecutor's office. Are there expunable evidences that you think? The disclosure process is confidential, and I'm not going to disclose anything about it. Sir, sorry to reiterate the question again. How can you say that you can argue with regard to the jurisdiction? I think I've given my answer to it already, fairly comprehensively. And you've talked with the family of former President Rodrigo Duterte, and including the visits. Are you also assisting with the visits of different family members? As I said, it's the job of any counsel at the International Criminal Court not just to handle the legal side of things, but also the humanitarian side of things, and it's a right to receive visits from immediate family members. And there are also issues about getting some funds from the ICC. Are you privy on that? I'm not going to comment on anything to do with funding. Attorney Kaufman, in the lighter side, I just want to ask, how are you? Well, thank you very much. Maybe you've got information that I had an operation just before I came here. Oh, you had an But yes. operation? Did you have a health issue? No, I had a hernia fix. Oh, okay. Have you been getting enough sleep? It must be very busy preparing for this case. Well, if you know me well, I never sleep. Oh, okay. But you've handled Magkakasundo itong si Atty. Kaufman at itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, magkakasundo ho ito. Di rin mahilig matulog yung si Tatay Digong eh. Natutulog yan pagka bukang liwayway doon siya matutulog. Buong maghapon tulog siya, pagkagabi gising siya. other ICC cases. What is your estimate as to how long this will take? I can't estimate, really. I really can't. All I can do is say that we will make the submissions, and I hope that those submissions will be accepted by the judges. But what's the difference between handling this particular case and other cases that you've handled in the past? Well, all cases are highly charged, as I said. Handling a case of the ICC is a challenge.
It's always a challenge. Quite frankly, I don't differentiate between my various clients. Does that have any impact, negative or otherwise, on the proceedings? Well, it can have a negative impact on the proceedings if, as I said, the media or the supporters turn against the judicial process, and the judicial process must be respected. As I've said, this issue is the subject of intense debate in the Philippines, but let's just put the politics on one side and the judicial process on the other side. Attorney Kaufman, you mentioned that you work with or you knew Prosecutor Karim Khan. Can you comment on that? Did you really work with him in some cases? Well, put it this way, I've never worked with Karim Khan on a case together. I know Karim Khan for many years. He has a similar background to the background that I have. We've been working in international criminal tribunals for many years. I was a former prosecutor, so was he. So we've both worked on both sides of the tennis court, if I can put it that way. My familiarity with Karim Khan goes back many years. I respect him. I hope that he will be fair. I have no reason to doubt that he will be extremely fair in this process. And as I said, I look forward to working opposite him in the courtroom. Attorney Kaufman, you're one of the few people who have seen former President Duterte. You get to visit him. How is he, health-wise and, physically and emotionally? Well, as I said, he's in good spirits, and I will keep on saying that because he is in good spirits. Obviously, he's 80 years old, with all the accompanying medical issues that accompany someone who's 80 years old, and it's not easy to get adjusted to the life in UN detention or ICC detention. So those are the only challenges that he's facing at the moment. Okay. All right, Attorney Karen. Duterte that he is requesting from you? Everything that I've said regarding the need to respect the judicial process is something that I know that he endorses fully. Okay, thank you very much. I've got to go now. Thank you so much. Thank you. Attorney Karen, thanks a lot for that. Attorney Karen, you're still on air. So Thank you, Pinky. Attorney Yes. Nicholas Kaufman, just very quickly, really underscoring what he's saying, that the judicial process must be respected, and let's Correct. keep politics out of this. Ibang klase ho talaga tong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam niyo kung bakit pati yung mga banyaga ay taas ng respeto dito sa mama na to. No? Kahit alam ho niya, kasi abogado siya eh. Yung manner ng pagdala sa kanya, yung pagkidnap sa kanya mula Pilipinas papuntang Netherlands, alam ho niya nalabag ho ang kanyang mga karapatan. At alam din ho ng mga trumabaho sa kanya, itong si Torres, si Poing Remulla, yan si John Vic Remulla, yan si Anyo, yan si Gibo Chodoro. Alam ho nila na marami silang linabag. Ika nga, ilinagay na ho nila sa kamay nila ang batas. Pero nung napunta ho siya sa ICC, lumabas pa rin ho yung pagiging abogado niya. Kumbaga, kung hindi ako nakakuha ng parehas na laban doon sa bansa ko, dito re-respetuhin natin. Kumbaga sabi niya sa mga taga-suporta niya, dito sa ICC, susubukan nating hanapin yung bagay na hindi natin nakita sa ating bansa. At yun yung due process. Pero alam mo niya, yung pag-uumpisa pa lang ng problema na to, napakarami na hong komplikasyon. Pero sinasabi niya sa kanyang mga taga-suporta, sa kanyang mga taga-suporta, sa atin, no, na wag na kayong makialam sa batas. Kung gusto niyo sumuporta kayo. Wag na kayong makialam sa legal process. Hayaan natin gumulong to. At naniniwala ho tayo na siguro diyan sa Netherlands, sa ICC, ang isang Pilipino makakakuha ng hustisya. Yung mabibigyan siya na ang mga bagay na ipinagkait sa kanya sa sarili niyang bansa. Naniniwala ho tayo doon, mga kababayan. At nandiyan si Attorney Nicholas Kaufman. This case. Yes, Pinky. And I think I also asked him if this was an unusual turnout, what we've seen with Tinitipon ka na, Ma'am Karen, Tinitipon na tong si Ma'am former Karen. President Duterte. I'm sorry, I have to wipe my nose. It's so cold here, Pinky. But I asked him earlier if he was surprised with the turnout of supporters here for former President Duterte, and he said, I hope it's not the first time. And he mentioned that for some of the
African leaders that have been tried in the past and that he's represented, that there are some people who have also shown up at critical stages of the trial. That's right. Critical stages of the trial. Ito hindi pa ho tayo umaabot doon sa critical stages of the trial. Kumbaga dito, pag bitbit pa lang kay Tatay Digong dyan, nandyan na ho yung ating mga kababayang OFW, mga kababayang nakatira na dyan sa Netherlands, mga kababayan nating karatig lugar ng Netherlands, di ba? Nagta-travel pa ho sila ng malalayong lugar para makapunta lang dyan sa detention facility ng ICC. Yun, pag critical moment, siguro pagkahahatulan na o yung tipong medyo bumabalentong yung kaso niya. Pero dito wala pa ho, hindi pa ho tayo nag-uumpisa, pero yung pag-agos ng mga taga-suporta ni Tatay Digong mula sa Pilipinas, sa labas ng Pilipinas, talagang overwhelming. Naniniwala ho tayo maging itong si Atty. Kaufman, kumbaga na-overwhelmed din, no? Thanks so much for the report, Attorney Karen Jimeno, our anchor for At the Forefront, reporting to us live. Palakpakan naman ho natin itong si Atty. Karen Jimeno, isa sa mga pwede natin sabihin kahit papaano parehas magbalita. Hindi kagaya nitong si Maris Umali at nitong si Gretchen Ho. Dito naman ho sa bahagi ng video natin na to, in-interview ho nitong si Atty. Karen, nitong si Senator Robin Padilla. Makikibalita ho tayo kung ano napagkwentuhan nila. Pero bago ho lahat ng yan mga kababayan, gusto ho muna natin panoorin itong balita mula sa One News. Ito ho mga Over in kababayan. the Netherlands, former President Rodrigo Duterte's lead legal counsel says he's aiming to get the case against his client dismissed before the next trial in September. Now let's get the latest on the ground from News 5 correspondent Mon Gualvez. Hi Mon, how's the situation over there at The Hague? Mon, sorry, I think you're on mute, so we'll have to Nakamute. double check. Itong One News, kahit na yan, kumbaga isa sa mga network ng News 5. Kung di tayo nagkakamali, kahit pa paano medyo okay naman ho ata itong Simon kaysa dito kay Gretchen ho. Check your audio. There, he's fixing Hi, it. ladies, There can you you hear go. me now? Yes. All right. Hi. Supporters of former President Rodrigo Duterte continue to arrive here in front of the ICC Detention Center in The Hague. Many of them came from different parts of Europe, while some are from Dubai. But as you can see behind me, this is actually less compared to the previous weekends, wherein this part of the park almost got filled with the supporters. They're all calling for the return of the former president to the Philippines. Filipinos going to Scriveningen prison here in The Hague, Netherlands are being heavily guarded by the Dutch police. But it's not to prohibit them from being here, but to ensure they don't affect pedestrians, bicycles, and other vehicles along the roads. Yesterday, some Pinoys gathered and prayed outside the detention facility. They're from different countries in Europe. Bakit mahal natin siya? Tayo nasa labas. He is the first president that we feel that we belong to the Philippine government. Ang di ba kayo dyan? Absent this weekend were relatives of the former president. His common-law wife, Honlet Avancenia, and daughter Kitty Duterte did manage to visit him last week, as well as Vice President Sara Duterte, who joined by her mother Elizabeth Zimmerman here in The Hague. Yesterday, Senator Robin Padilla already returned to the Philippines. But we are able to have a sit-down interview with him where he said it's the former president's order for him to return to the Philippines to campaign. Padilla admits Digong's arrest affected their party, PDP, and Okay. Si Tatay Digong ho pala ang nag-utos dito kay Senator Robin Padilla na umuwi na at atupagin ang pangangampanya sa Pilipinas. Kasi nga naman, wala na yung pinakamataas, yung pinaka-sandigan ng mga kandidato. Laksumatak nitong si Tatay Digong. Yan na nga ho ba sinasabi natin? Kung itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte, sinasabi niya na dito sa mga tauhan niya, kay VP Sara, anong ginagawa mo dito? Uwi ka sa Pilipinas, madami tayong problema doon. At dito kay Senator Robin, anong ginagawa mo dito? Mangampanya tayo doon. Pagka natalo ang ating mga kandidato, talo na tayo, nakakulong pa ako. Tama naman, di ba?
talo na PDP, nakakulong pa ho itong si Tatay Digong. Ano ba magagawa ng dalawang senador sa Senado? Lalamunin lang ho sila ng mga mananalo mula sa alyansa. Di ba? Wala na ho tayong aasahan sa mga alyansa na yan. Convicted na itong si BP Sara bago pa mag-umpisa yung impeachment na yan. Yung hindi pagpirma nitong si Erwin Tulfo dyan sa impeachment dahil kasi magiging senator judges daw siya. Di ba? Nakita niyo ho ba yun? Wala na, done deal na yan, ika nga ni Boying Remulla. Kung itong si Tatay Digong, ang iniisip po niya kung paano papanalunin itong kanyang Duterte candidate at tayo kung ano-anong pinag-aatupag natin sa buhay, naku, parang hindi ho natin sinusunod yung kung tawagin the will of thee. Yung mga gustong mangyari nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya hindi ko naman sinasabing kalimutan na natin yung ginawang kababuyan ng administrasyon na to dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sinasabi ho natin dito, kung nandito si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas, isipin ho natin kung ano gagawin niya. Kung ano yung effort na gagawin niya sa mga kandidato niya ng pagkasenador. Diba? Yun na lang ho isipin ninyo. Kung anong mga hakbangin, kung anong effort ang ibibigay ni Tatay Digong para maipangampanya ang kanyang mga kandidato. Ngayon, kung wala siya sa Pilipinas, tayong mga taga-suporta niya, tayo hong magtutulong-tulong para maipanalo ang ating Duterte. Kaya naman nandito yung 56, nandito yung 38, at nandito naman ho si Pastor Apollo Quiboloy. Ano ho yan? Ika nga, meron hong ibig sabihin kung bakit itong si Tatay Digong at itong si Pastor Apollo Quiboloy, lagi hong magkasama yan. Hindi ho tayo nagsusuot ng damit ng dalawa na yan, pero lagi hong magkasama yan. Yan dalawa ho na yan, sila ho yung nakaranas doon sa pinakamahirap na sitwasyon dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Di ba? At sila hong dalawa ang nakaranas doon sa pinakamatinding political persecution nitong administrasyon nitong si Marcos Jr. Silang dalawa ho ngayon nakakulong. Kaya kung ano man ang gagawin ni Tatay Digong kung nasa Pilipinas siya, tayong mga taga-suporta niya, tayo hong magtutulong-tulong para papanalunin ang kanyang mga kandidato sa 2025 midterm election. Approve ho ba kayo doon? Kung approve kayo doon, ano pa ho bang hinihintay nyo? Ikampanya na ho natin ang ating mga kandidato. Ako, ayan na. Yung mga larawan, yung mga numero, nandyan na ho. Kung gusto nyong ilista, ibigay sa mga kamag-anak nyo, ibida nyo sila sa inuman, ibida nyo sila sa kwentuhan, nasa sa inyo ho yun. Pero tayo dito, nag-e-effort ho tayo para may kampanya ang ating mga kandidato. Adversely. Ito po ang partido na walang pera. Kailangan po nating liwanagin. Ngayon, yung aming number 1 crowd drawer, nakakulong para kaming inalisan ng ulo. Kasi po yung aming ulo na nasa kanya po lahat ang katangian para dumating ang tao, wala po. Sa totoo lamang po, para po kaming manok na walang ulo na paikot-ikot. He actually hoped he would come home with a... Totoo ho yun. Siguro yung pananatili niyan nitong si Senator Robin Padilla, talagang gusto niyang, nais talaga niya na umuwi siya na makasama itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi siya yung kumbaga, guide nila Siya yung pinaka-elder, di ba, sa barangay. Pagka yung pinaka-matanda, yan ang linalapitan Kumbaga, lahat ng wisdom nasa kanya Yung experience, yung knowledge kung paano patakbuhin ang partido nasa kanya. Ngayon, itong susunod na leader, pagkatapos itong si Tatay Digong, si Senator Robin Padilla, nandun ho siya sa punto na, kumbaga, he is lost, ika nga sa pag-i-English nitong si Senator Robin, di ba? Hinahanap niya ho yung father figure ng PDP laban na yung siya ang nagsiset ng direksyon ng partido. Sino ho magiging leader natin? Anak ng toko Yung iba ayoko bahala kayo dyan, basta ako. Basta lahat, suportahan ho natin kahit na medyo bahala kayo dyan. Former President Padilla believes he was wrongfully arrested. Tayo po ay unang republika sa Asia. Inaamin po ba natin
na wala tayong gobyerno ngayon at kailangan natin ng tulong ng mga tiga-dahig patungkol sa batas. Huwag na po tayong matalinuhan dito. Matanda na si Mayor, nakita ko kung paano. Hindi ko akalaing magagawa yun ng isang naka-uniforming tao sa dating Pangulong 80 years old. Bigat. Ang bigat to nung sinabi na yun itong si Senator Robin Padilla. Hindi lang kay Torre. Hindi lang ho kay Torre. Pati doon sa mga pulis, pwede kayong mag-walk out. Kaso marami sila yung iPhone 16 Pro Max na hinuhulugan nila. Kailangan nilang yung mga sasakyang ilinabas na kailangan nilang hulugan, di ba? Itong mga ano na to, itong mga pulis at mga sundalo na to, di linalahat. Yung mga nandun lang sa lugar na yon, hindi na ho nila iniisip yung kanilang sinumpaan na tungkulin na dapat protektahan ang saligang batas. Pagka pinoprotektahan ng saligang batas, pinoprotektahan ang ordinaryong Pilipino. Pero si Tatay Digong, ordinaryong Pilipino na yan, dating Pangulo, 80 years old, di ba? Pilipino, in-hand over natin dito sa mga banyaga na to. Nasaan na ang inyong yan na naman, bumabalik na naman. To talaga si Senator Binoy, pinapabalik niya yung galit natin dun sa nangyari noong March 11 Di ba? Ano ho yun isang madilim na tagpo sa kasaysayan ng Pilipinas na hindi ho natin pwedeng kalimutan at kailangan nating ikwento sa ating mga apo at kaapu-apuhan na itong si Marcos Jr. kaisa-isang presidente na sinuko ang kanyang kapwa Pilipino sa mga banyaga. Yun ho ang magiging ambag nitong si Marcos Jr. sa kasaysayan ng Pilipinas. Huwag ho nating kalimutan yun. Padilla refused to comment about the impeachment against Vice President Sara Duterte, though he expressed concern if the trial should happen in the upcoming 20th Congress. Tatatlo kami. Kasi siguradong papasok naman si Senator Bato, si Senator Go. Kung tatatlo lang kami, baka hindi namin makuha yung bilang At dahil dyan pa lang sa pag-express na yan, itong si Senator Robin Padilla na talagang iniisip na nila yung bilang. Palakpakan ho natin yung mga senador nating PDP. Kaya ayaw nating bumalagbag dito ng mga bahala nga kayo sa yung mga ano natin, mga kandidato natin. Mahirap Hindi ho ito panahon ng pagbabanatan. Pati doon sa mga kasama nating vlogger. Pero pagka yan kabanat-banat, kailangan banatan talaga yan. Diba pagkatanim BBS yan, kailangan talagang balagbagin yan. Pero kailangan ho talaga ng pagkakaisa mula sa sa mga kandidato ng PDP, sa kanila yung bawat isa mag-usap-usap siguro. At sa mga taga-suporta, sa mga DDS, kailangan talagang magkaroon ng mga ika nga iisagalaw para maipanalo ho natin ang ating mga kandidato. Si Congressman Dante, number 12 na yan. 'Di ba? Unti-unti na ho talaga siyang pumapasok. Actually nakapasok na nga siya Kumbaga yung kung 5 na sila kung sakali, 3, 4 kung Dante. Itong si Attorney Jimmy pang-5. Attorney Vic pang-6. Pastor Apollo Kibuloy pang-7. Siguro doon sa bilang na yon medyo makakabalagbag na tayo. Kasi numbers po ang labanan sa Senado po ay numbers Hindi yan dahil sa magaling ka dun sa kahit ba magkikisay ka rin sa plenaryo. Kung hindi ka naman makakakuha ng numero. Yan po ang politika dyan Meanwhile, the merong bakulaw na lumitaw. Eto na mga kababayan, nakakita ko tayo ng bakulaw. Pagka nakikita ko natin to ano sabi niya? Basahin na lang natin. Demonstration will have no effect on Duterte case. Bahala ka dyan. Ang importante, kahit walang mabago, pangit ka pa rin. Hindi ko naman sinasabing magaganda yung mga DBS, pero ang sigurado ko dito, pangit ka pa rin. Visit ka. Dito tayo sa interview nitong si Attorney Karen Jimenez. Dito parang Joyce Jimenez. Biglang pumasok sa isip ko yung isa sa mga pinaka-crush ko nung kabataan ko. Dito na ho tayo kay
Attorney Karen Jimeno, ikaw talaga PH update. Oo, Attorney Karen, ikaw talaga PH update. Joyce Jimenez yun, hindi. Palakmano natin ito si Attorney Karen. Matapos puntahan ang kaalyadong si FPRRD sa The Hague, magbabalik kampanya na raw si Senador Robin Padilla. Sa eksklusibong panayam sa Bilyonaryo News Channel, iginiit ng senador na isusulong niya ang tunay na pagbabago, bagay na hindi raw naramdaman sa kasalukuyang administrasyon. Narito ang agenda report ng ating kasamang si Attorney Karen Jimeno. Uuwi na si Senador Robin Padilla mula The Hague, Netherlands. Wala pang dinatalyang araw pero inutos na raw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mangampanya siya para sa PDP laban. Nilahad ito ng senador sa isang eksklusibong panayam sa At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel. Si Padilla ang kasalukuyang pangulo ng partido. Pagkatapos ng butuhan, babalik na ako dito. Kasi sa June, session na. So, uwi na naman ako ng June. Hanggat nandito si Mayor, balik-balik ako. 2 linggo rin sa Hague ang senador, pero hindi niya daw nadalaw ang dating Pangulo sa ICC Detention Center. Pero isa siya sa nag-alaga kay dating Executive Secretary Salvador Medina. Nakita niyo ho yung fairness nitong si Attorney Karen. Di ba? Oh, hindi siya nakapasok pero isa siya sa mga nag-alaga. Yung tipong fairness, isasalansa niya yung mga ginawa nitong si Senator Robin Padilla dyan sa The Hague. Kahit na hindi sila nakapag-usap nitong si Tatay Digong, at least nagkita sila nitong naalagaan niya yung best friend nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yaldea, na kasalukuyang nagpapagaling matapos ang isang surgery. Kasama rin siya sa mga pagtitipon ng Duterte supporters sa labas ng detention center. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw siya makapaniwalang nakadetain na ang dating Pangulo. Marcos administration na po tayo. Bakit hindi po nila buksan yung kaso sa Pilipinas? Bakit po natin kailangan nandito tayo sa ICC? Dahil meron naman po tayong tumatakbo na gobyerno at batas. O ba't hindi ko po sasabihin na geopolitical? Nabanggit din ni Padilla na hindi na raw worth it ang mga sakripisyo niya para sa bansa. Lalo na't di na raw niya ramdam ang pagbabago, maliban na lang kung maiuuwi ang dating Pangulo sa Pilipinas. Pero pagdating sa sasabihin mo sa akin kung gusto natin magbago, hindi natin gusto magbago. Naglolokohan na lang tayo sa Pilipinas. At hindi na ako sasama dun. Tumadaing na rin Talakma, ayos yun. Gusto kong ulitin. daw ang asawa niya Sabihin na geopolitika. yung Pangulo. Marcos administration na po tayo. Bakit hindi po nila buksan yung kaso sa Pilipinas? Bakit po natin kailangan nandito tayo sa ICC? Dahil meron naman po tayong tumatakbo na gobyerno at batas. O ba't hindi ko po sasabihin na geopolitical? Nabanggit din ni Padilla na hindi na raw worth it ang mga sakripisyo niya para sa bansa. Lalo na't di na raw niya ramdam ang pagbabago, maliban na lang kung maiuuwi ang dating Pangulo sa Pilipinas. Ito kahit ano pa sabihin nila dito. Number one senator ho yan noong 2022 presidential election. Hinay-hinay ho kayo ha. Yung sugat na ginagawa ng administrasyon na to doon sa mga taong talaga nagmamahal dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Baka paggising nyo isang umaga, hindi natanggal yung nga itong si VP Sara. Pero iba ho pala talaga ang plano nila, di ba? Kalma lang ho kayo, kalma lang. Pero pagdating sa sasabihin mo sa akin kung gusto natin magbago, hindi natin gusto magbago. Naglolokohan na lang tayo sa Pilipinas. Ano alam nyo, ano kailangan natin? Ano kailangan natin? Baguhin ang bulok na sistema. Pagdating sa politika, pagdating sa sistema, baliktarin. Na kung saan pati yung mga ordinaryong Pilipino mawiwindang na ganito pala pagka nagbabago na sistema, no? Pagka ulit-ulit lang ho tayo dito. Tayo ho dito sa PH Update, tanggap na ho natin. Kahit na meron pang maupong matinong leader
isang bangag lang ho ang maupo, balik ho tayo sa bulok na sistema. Kasi itong sistema na to, ginawa ho talaga siya hindi para mapabuti ang kalagayan ng mga tao sa Pilipinas. Mapabuti ang kalagayan ng mga politiko sa Pilipinas. Yun ho ang ating 1987 Constitution. Diba? Ilang taon na ba yung saligang batas na yan? Magpo 40 years na ho yan. 40 years na ba? 30 years, 30 taon, mahigit. Doon ba sa 30 taon na yon? Bumuti ho ba ang kalagayan ng ating mga sambayan ng Pilipino? Ang bumuti lang ho, yung kalagayan ng mga walang yang politiko na kinakapitalize yung kakulangan nitong kasalukuyan nating sistema para ma-push yung kanilang mga political interest. Kaya tayo ho, kung hindi rin ho tayo magkakaroon ng pagbabago sa sistema, mindset, dito sa Pilipinas, masakit man hong sabihin, pero wala hong mangyayari dito. Kumbaga, itong Duterte, pag naipanalo natin, matatapalan o maaampat ang nangyayaring kabalbalan ngayon sa ating bansa. Maaampat. Kumbaga pag may lagnat ka, iinom ka ng biogesic. Diba? For example, yung pinanggagalingan ng lagnat mo, meron ka palang pilay o kung meron kang infection, hindi ho yun ang i-address nitong 10 kandidato na to. Yun lang lagnat, pabababain lang yung lagnat, pero yung infection nandun pa rin. Ganun ho katindi ang problema natin dito sa bansa na to. Pagka hindi natin tinarget yung root cause kung bakit ganito ang ating pamumuhay dito sa bansa na to, wala hong mangyayari. Hindi ho tayo eksperto dito, pero base sa ating payak na obserbasyon dito sa mga nangyayari sa ating bansa, ipagpaumanhin nyo na ho kung mali ako, tama kayo. Diba? Kung tama naman ako, mali kayo, bahala kayo. Ito, tuloy natin. At hindi na ako sasama dun. Hindi na rin ako sasama doon. Kung hindi rin magkakaroon ng matindihang pagbabago, di ho tayo sasama doon. Pero susuportahan ho natin ang pamilya Duterte. Dahil yung pamilya na yan, talagang pinakitaan ho tayo ng kaya naman pala. Meron pa palang pag-asa. Basta magkaroon ng leader na nasa tamang katinoan. Pero pagka nagkaroon ng... Kaya nga pagka dito kay VP Sara, pagka upo niya, di ba? Pagka upo ni VP, okay, umupo si VP. VP, pagkatapos manumpa, dismantle, baliktarin yung mga dapat baliktarin. Isara yung mga dapat isara na mga ahensya na hindi gumagana. Gurgurin yung mga gurgurin na mga programa na palpak, di ba? Ika nga, total, ano ba tawag doon? Rehabilitation o revolution? Mali, ano ba yun? Revolution o rehabilitation? Rehabilitation. Para dun sa mga kababayan nating, di ba? Pag upo ni VP Sara, yung iniisip ng mga politiko na ako susunod na magiging presidente pagkatapos ni Sara. Babanatan ko yan. Wala nang ganun mangyayari. Si VP, ang uupo, dyan. Sila ang tunay na nagmamahal sa mga Pilipino. Sa kanila namin nakita yon. Ngayon, kung papalag kayo, di magpakitaan tayo ng pwersa. Yung mga anti at mga pro, maglabasan tayo. Ganun na lang, di ba? Pero pagka marami kami, demokrasya pa rin tayo. Democracy wins. Ika nga, majority wins. Diba? Ganun lang naman ho yun. Na rin daw ang asawa niyang si Mariel Rodriguez. 95% daw kasi ng buhay niya nakalaan na sa politika. Usapan niya daw nilang mag-asawa, tapos na ang trabaho niya sa 2028. So ngayon, kailangan kong gawin to dahil senador ako. At ako ay nasa ilalim ng politika ni Duterte, ang PBP laban. So kailangan kong gampanan yung role ko. Kaya gusto niya, kaya ayaw niya, kailangan niyang siya. Ito ba, mga kasabay ho ba natin to? Na titigil na sa 2020? Hindi, wag naman, no. Senator Robin, kailangan ka pa ng mga Pilipino. Naku, kahit ano pa sabihin nila dyan, no. Yung puso, nandun eh. Nandun yung puso. Pero, totoo naman yung sinabi ni Tatay Digong na kailangan ho talaga kayo ng partido sa Pilipinas.
Pero yung pagmamahal kay Tatay Digong, wala na, no question doon pagdating sa pagmamahal. Pero yung pangamba nitong si Tatay Digong na yung direksyon ng kampanya na itinatakbo ng PDP, mga kandidato ng PDP, yun talaga nakakapangamba. Kahit tayo nangangamba, sa totoo lang, no?